At yun mga agulong, kung naalala nyo po ang gulong na tinahi natin nung nakaraang linggo, ay ito po siya, ano po yung unang video natin. Nag-effort po siya sa sa loob, at hindi naman po siya nag-effort sa labas. Ang ginawa lang po, tinapalan at nilagyan ng magandang tapal dito sa loob. Pagdating naman po roon sa pinakalabas ay bumigay din dahil wala pong tahi. Tinahi nga po natin yan mga agulong. Ito na po siya, kung napanood nyo po yung previous video ko, tinahi po natin yan at ito po ang finished product niya. Paglilinaw lang uli mga agulong, bago natin gawin ito yung mga tinatahi natin, nagsasuggest po tayo sa customer na hindi po ito pang matagalan, ito ay pansamantala lamang habang wala ka pang budget. At sinasabihan din po namin ang customer hindi pwede i-long drive. Ito ay pang city drive lamang. Ito nga po ang kanyang loob at labas. Talagang binulkanize po natin yan, nilagyan natin ng effort. Ito ang papalitan naman natin mga agulong. Ang kanyang gulong, binulkanize din po yan. Ang nangyari naman po, nagkaroon ng bukol. Parehas po ng kaso nung una at ngayon. Ginawa natin. At yung pinakita natin, ganun din po. Nagkaroon din po siya ng pag-alsa dun sa labas. Ito naman, bumukol ang gulong ng ating customer. Ngayon, papalitan po natin yan ng niremedyohan natin na pinagawa ng ating customer. Tinapi ko na po yan doon nakaraan na ibabalikan to ng customer na pinagawa sa atin. Ang texture na po ng gulong ng dati niya ay sobrang pag diniinan po natin, malambot po siya. Parang babaon po ang ating daliri pag pinrest natin. Ibig sabihin nun po mga agulong, may problema po ang butas ng sidewall nito. Kahit sabihin natin na hindi siya sumisingaw, malaking possible po itong sumabog. Ito po yung mga sumasabog mga agulong. Ipapakita ko po kung bakit umumbok or bumukol yan. Marami kasing nagsabi sa akin na ang ating gawa ay hindi po raw tagal at hindi po raw talaga siya, sa totoo lang naman talaga, unsafe po siya. Kung gusto mo talaga ay bago na. Pero nagsasuggest naman tayo sa customer na kung paano natin gamitin ang nireremedyohan natin dito. Hindi po tayo basta-basta gumagawa. Paglilinaw lang uli mga kagulong, ang aking remedyo ay sinasabihan natin ang customer kung willing yan. Kung hindi naman ay wala naman pong problema sa gumagawa. Basta kami, sinusolusyonan lang namin ang problema ng customer. Ang ginawa naman ng unang gumawa, nagtapal sa labas, wala naman sa loob. Dating gumawa, hindi ko naman sinabi lahat Tignan nyo po, binulkanize po yung harap pero dito sa loob niya ay hindi po siya tinahi at hindi rin po binulkanize. Napakadelikado po niyan. Sa gumagawa po niyan mga agulong, wag nyo na pong gawin ito uli kasi tayo ng tao. Ito po ang gawa natin. Hindi ko naman po inaangat yung sarili ko. Sa pagre-repair naman po ng sidewall, dapat po talaga tinatahi natin yan. Kasi si Tireman alam niya po ang gagawin diyan kung ano ang magandang solusyon. Kung hindi naman po talaga pwede ay inaayawan na po namin yan. Depende po yan sa case ng butas mga agulong. Hindi basta-basta nagre-repair ang isang Tireman kung talagang delikado para sa may-ari. Kami po ay nagre-repair, nagsusolusyon lang sa mga problema ng ating customer. Hindi namin po ito ginagawa. Kung willing lang po silang pagawa, talagang binibigyan namin ng suggestion na ang aming nire-repair ay hindi po yan pang matagalan, pansamantala lamang. Mas maganda po talaga ay bumili na ng bago kung may budget. Pero kung wala namang budget, pwede naman siya po pang reserva or pang city drive. Paglilinaw uli, paulit-ulit, hindi po siya pwede pang long drive. Pang city drive lamang at pwede rin pang reserba. Ito nga po yung pinalit natin mga agulong. Sa gumawa naman ito, makonsensya po tayo sa ating customer. Napakadelikado na ang ginawa mo sa pagbubulkanize. Hindi ko po sinabi lahat. May mga gumagawa po talaga na hindi tama. Kita-kits po tayo sa next upload.